Hello everyone! Welcome na naman dito sa ating YouTube channel, Tagalog Recap. Kung nangyari na bago pa lang kayo sa ating channel, ay huwag kalimutan mag-subscribe at mag-like sa ating video. Kung saan isang kwento na naman ang ating bibigyan pansin. Kaya sit back and enjoy. Ang unang eksena ay napapakita ng isang direktor ng punerarya, si Elliot Deacon, na nagmamay-ari ng isang punerarya. Bahagi ng kanyang pang-araw-araw na gawain ang paghahanda ng mga bangkay para sa kanilang libing habang malumanay na nakikipag-usap sa kanila. Sa kasalukuyan, siya ay nakikitang naghahanda ng bangkay ng isang matandang guro ng piano. Pagkatapos nito, lumipat tayo sa isang guro sa middle school, si Anna Taylor, na kasalukuyang nakikipagtalik sa kanyang kasintahan si Paul. Sa kabila ng romantikong tagpo, hindi siya mukhang nasisiyahan. Kalaunan, habang naliligo, tinanong siya ni Paul tungkol sa nangyari, ngunit iginiit niya na siya ay okay lang, bagaman ang kanyang ekspresyon ay nagsasabi ng kabaligtaran. Pagkatapos nito, pumunta si Anna sa trabaho kung saan nakita niya ang dalawang malaking bata na binubuli ang kanyang maliit na estudyante, si Jack. Pinaalalahanan niya ang mga ito at agad na pinalayas. Pagkatapos ng trabaho, paalis na si Anna ng paaralan nang magsimulang mag-flicker ang mga ilaw sa pasilyo. Natakot siya at mabilis na tumakbo patungo sa exit, ngunit natagpuan niya itong nakalock. Sa gitna ng matinding sandali, lumitaw si Jack at inexplicably na binuksan ang pinto ng walang kahirap-hirap. Kinagabihan, dumalo si Anna sa libing ng kanyang dating guro sa piano sa punerarya ni Elliot. Habang papalapit siya sa bangkay, nakita niyang gumagalaw ang bibig nito na ikinagulat niya ng sandali. Ngunit sa pangalawang tingin, nakita niyang normal na ito at napagtanto na ito'y bunga lamang ng kanyang imahinasyon. Kinagabihan, nagpunta si Anna upang makipagkita kay Paul sa isang marangyang restaurant para sa hapunan. Habang nag-uusap sila, sinabi ni Paul na siya ay na-promote sa headquarters ng kumpanya, kaya't kailangan niyang lumipat sa Chicago. Kinuha niya ang isang singsing mula sa kanyang bulsa na may balak na mag-propose kay Anna at isama siya. Ngunit bago pa niya magawa ito, nagsimula ng magalit si Anna dahil inakala niyang makikipag-break sa kanya si Paul. Sinubukan ni Paul na ipaliwanag ang totoo, ngunit umalis si Anna nang hindi nakikinig. Umalis siya nang nagmamaneho sa gitna ng matinding ulan at nauwi sa isang aksidente sa trapiko. Sa susunod na eksena, makikita natin si Anna sa isang embalming table sa punerarya na may maputlang mukha at sugat sa kanyang noo. Hindi nagtagal, pumasok si Elliot at nagsimulang ihanda siya. Habang siya ay pinaguhubaran, nagmulat si Anna ng mga mata at nagtanong kung nasaan siya. Sa kabila ng nakagulat na kalmado, sinagot ni Elliot na nasa punerarya siya at siya ay patay na. Ipinaalala pa ni Elliot na bumangga siya sa isang truck na may kargang mga metal pipes na naging sanhi ng kanyang pagkamatay 8 oras na ang nakalipas. Litong-lito at natatakot, hindi pa rin naniniwala si Anna na siya ay patay na sa kabila ng pagpapaliwanag ng direktor ng punerarya na siya ay nasa transisyon lamang papunta sa kabilang buhay. Samantala nagising si Paul sa kanyang bahay at sinubukang tawagan ang kanyang kasintahan ng maraming beses. Gayunpaman, ang mga gamit ni Anna ay nasa kay Elliot na hindi pinapansin ng tawag at inilagay ang mga ito sa isang storage closet kasama ng mga gamit ng ibang mga bangkay. Hindi matagpuan si Anna kahit saan pumunta si Paul sa bahay ng kanyang ina upang magtanong tungkol sa kanyang kinaroroonan. Laking gulat niya nang ibalita ng ina ang trahedyang aksidente na naging sanhi ng kanyang pagkamatay. Dagdag pa rito, sinisisi siya ng ina sa pagpapabaya kay Anna na magmaneho sa masamang panahon. Balik sa punerarya, tinatahi ni Elliot ang mga sugat ni Anna at nalilito siya kung bakit hindi siya nakakaramdam ng sakit. Tinanong niya ito ngunit hindi siya pinansin ni Elliot at tinurukan siya ng isang katang-isip na gamot na tinatawag na hydronium bromide na sinasabing magpaparelax sa kanyang mga kalamnan. Makalipas ang ilang sandali, dumating ang ina ni Anna na nakaupo sa wheelchair sa punerarya upang makita siya. Umiiyak na kinausap niya ang bangkay ni Anna, nagtatanong kung sino na ang mag-aalaga sa kanya na ngayon. Bago umalis, hiningi niya kay Elliot na ibalik sa natural na kulay kayumanggi ang buhok ni Anna. Pagkaraan, nagising si Anna at nakitang mag-isa siya sa silid. Nag-ipon siya ng lakas at naupo ng tuwid. Pumunta siya sa teleponong landline ngunit hindi ito gumagana. Nang sandaling iyon, dumating si Paul sa punerarya at nakiusap kay Elliot na makita ang kanyang kasintahan. Sa kabila ng kanyang desperasyon, hindi siya pinapasok ng direktor ng punerarya dahil wala siyang legal na kaugnayan kay Anna.
Narinig ni Ana ang boses ni Paul at sumigaw at kumatok sa pinto, ngunit hindi napansin ang kanyang mga pagsisikap. Pumunta si Paul sa istasyon ng pulis upang makipagkita sa kanyang kaibigan na si Tom sa pag-asang magagawa niya ng paraan upang makapasok sa punerarya. Gayunpaman, ipinaalam sa kanya ng ibang pulis na si Tom ay naka-duty sa patrol at pabalik din kaagad. Habang hinihintay, pumasok si Paul sa impound ng pulis at umupo sa loob ng sasakyan ni Ana na naaksidente. Sa mga sandaling iyon, nagkaroon siya ng pangitay ng kanyang kasintahan na biglang naputol nang mahawakan siya ni Tom. Nakiusap si Paul na tulungan siyang makapasok upang makita si Ana, ngunit walang magawa si Tom tungkol dito. Samantala, naglalakad-lakad si Ana sa silid at natagpuan ng isa pang bangkay na nakahiga sa mesa. Ayaw niya matulad dito kaya't kumuha siya ng isang pares ng gunting at naghintay kay Elliot. Pagpasok pa lamang niya, tinakot siyang papatayin siya, ngunit hindi ito nagulat. Sinabi ni Elliot na hindi siya kayang saktan ni Ana dahil siya ay patay na. Nakipagtalo si Ana, tinatanong kung paano siya nakakakusap kung siya ay patay na. Sa puntong iyon, ipinahayag ni Elliot na kaya niyang makausap si Ana dahil may regalo siya, ang kakayahang makipag-usap sa mga patay. Dagdag pa niya, pinayuhan niya si Ana na hayaan na ang buhay dahil ang kanyang libing ay sa loob ng 3 araw. Pagkatapos siya ay ilalagay sa kabaong at ililibing magpakailanman. Sa susunod na eksena, inihahanda ni Elliot ang katawan ng isang matandang babae para sa libing ng sumama sa kanya si Jack na tila alam ang tungkol sa pagkamatay ni Ana. Nagtanong ang bata tungkol sa kanyang guro at sumagot si Elliot na ang libing niya ay sa Biyernes at pinayuhan siyang umalis muna. Kinabukasan ng umaga, narinig ni Paul ang bumubul ng boses ni Ana at nakaranas din ng pangitain na siya ay naliligo. Ngunit agad siyang nagising at napagtanto na iyon ay isang panaginip lamang. Samantala, bumalik si Elliot kay Ana dala ang isang damit na isusuot niya sa kanyang libing. Habang abala si Elliot, palihim na nagnakaw si Ana ng bungkos ng mga susi mula sa kanyang bulsa. Kalaunan, nang umalis si Elliot upang sunduin ang isa pang bangkay mula sa ospital, nagmadaling ginamit ni Ana ang mga nakaw na susi at sinubukang buksan ang pinto. Huminto si Elliot sa isang gasolinahan upang magpakarga ng gasolina at dito niya napagtanto na naiwan niya ang kanyang mga susi. Kaya't nagmamadali siyang bumalik sa punerarya. Sa pagitan ng oras na iyon, nagawang buksan ni Ana ang pinto at naglakad-lakad sa loob ng bahay. Agad niyang nakita ang isang silid na may telepono. Mabilis niyang tinawagan si Paul at nagsimulang manalangin na sagutin niya ang tawag. Pagkatapos ng mahabang pag-ring, sinagot niya ang tawag ngunit agad din ibinaba, iniisip na isa na namang ilusyon yon. Bigla na lang natagpuan ni Elliot si Ana at pinakita sa kanya ang kanyang mukhang bangkay sa salamin. Sa wakas, naniwala si Ana na siya ay talagang patay na. Sa parehong oras, nakita ni Jack na nakatayo sa harap ng bahay si Ana na ikinagulat niya. Bukod dito, may isang kahina-hinalang pangyayari. Huminga si Ana sa harap ng salamin na naging sanhi ng pag-fog nito. Ngunit matalino itong pinunasan ni Elliot bago niya ito makita. Dahil kumbinsido na siya sa kanyang pagkamatay, tumigil si Ana sa pagkontra sa paghahanda ni Elliot sa kanyang katawan at hindi na binigyang pansin ang anumang ibinibigay niya sa kanya. Kinabukasan, pumunta si Paul sa paaralan ni Ana upang kunin ang kanyang mga gamit. Nang paalis na siya, sinalubong siya ni Jack na nagsabi na nakita niya si Ana sa punerarya na nakasuot ng pulang damit kahapon. Hindi naniwala si Paul sa kanya at iginiit na papatay na si Ana. Ngunit nang sinabi ng bata na hindi niya mahal si Ana ng sapat, nagalit si Paul at sinampal siya sa harap ng lahat. Sa punerarya, dumating ang isang pulis upang tingnan ang bangkay ng kanyang kapatid na nasa parehong silid ni Ana. Hiningi niya kay Elliot na iwan silang mag-isa ng kanyang kapatid ng ilang minuto. Nang umalis ang direktor ng punerarya, naging malinaw ang tunay na intensyon ng pulis habang lumapit siya sa hubad na katawan ni Ana. Ngunit bago pa niya mahawakan ito, pumasok si Elliot at pinakiusapan siyang umalis. Pagkatapos, muling bumisita si Jack sa punerarya at ipinagtapat kay Elliot ang kanyang nakita noong isang araw. Sa tugon, kalmadong sinabi ni Elliot na pareho silang may kakayahang makipag-usap sa mga patay. Habang pauwi, biglang naalala ni Paul ang pulang damit na suot ni Ana noong umaga bago siya namatay. Nagtataka siya kung buhay pa ang kanyang kasintahan. Agad siyang nagmamadaling pumunta sa punerarya at iginiit na makita si Ana, ngunit tumanggi si Elliot. Sa pagkakataong ito, hindi siya pinansin ni Paul at pinasok ang punerarya, tinatawag si Ana.
patuloy siyang naghanap hanggang binalaan siya ng direktor ng punerarya na tatawag ng pulis. Pumunta si Paul sa istasyon ng pulis at sinabi kay Tom na buhay pa si Anna. Pinaghihinalaan niya na binigyan si Anna ng mataas na dosis ng mga gamot na nagpabagal ng tibok ng kanyang puso hanggang sa pinakamababang punto. Gayunpaman, hindi siya pinaniwalaan ng kanyang kaibigan dahil wala siyang ebidensya upang patunayan ang kanyang hinala. Kalaunan, isinuot ni Elliot kay Anna ang kanyang gamit panglibing habang sila ay nagkaroon ng malalim na pag-uusap. Inamin ni Anna na hindi siya kailanman naging masaya sa kanyang buhay at hindi niya nagawang mahalin si Paul ng buong puso. Gayunpaman ngayon, pinagsisisihan niya ang lahat. Pagkatapos, ipinakita ang araw ng libing kung saan inilagay ni Elliot si Anna sa kabao. Habang naghahanda siyang turukan muli ang gamot si Anna, hiningi nitong makita ang sarili sa huling pagkakataon. Pinakita ni Elliot ang isang maliit na salamin at habang tinitingnan ni Anna ang sarili, napansin niya ang kanyang hininga na nag-condensate sa salamin. Napagtanto niyang niloloko siya ni Elliot at hindi pa siya patay. Sa takot, sinubukan niyang lumaban ngunit tinurukan siya ni Elliot ng gamot na nagpatulog sa kanya. Pagkaraan, nagtipon-tipon ang lahat sa bulwagan ng libing upang magbigay ng huling respeto kay Anna. Maya-maya, dumating si Paul at isinuot ang singsing engagement sa daliri ni Anna. Sa oras na iyon, bahagyang gumalaw ang kanyang mga labi at talukap ng mata, kaya't kinabahan si Elliot at agad na isinara ang kabaong. Matapos itong mailibing sa sementeryo, labis na nalungkot si Paul at nagsimulang magpakalasing. Nilapitan siya ni Elliot na sinisi ni Paul sa paglilibing kay Anna ng buhay. Sa tugon, sinabi ni Elliot na maaring tama siya at hinikayat siyang tingnan ito mismo. Nagalit si Paul at halos umatake kay Elliot ngunit pinigilan siya nito at sinabing wala na siyang oras. Naramdaman ni Paul ang kaseryosohan ng sitwasyon kaya't nagmamadali siyang nagmaneho patungo sa sementeryo. Samantala, nagising si Anna sa loob ng kabaong at nagpanik na humingi ng tulong habang nauubusan ng hangin. Sa kabila ng pagiging lasing, naiwasan ni Paul ang ilang sasakyan sa highway. Dumating siya sa sementeryo at mabilis na hinukay ang kabaong ni Anna at inilabas siya. Nagawang buhayin ni Paul si Anna at inamin nito ang pagmamahal sa kanya. Sa parehong oras, nakarinig si Paul ng kakaibang tunog at ipinaliwanag ni Anna na iyon ang tunog ng gunting ni Elliot na pinuputol ang kanyang mga damit. Sa susunod na sandali, nakita ni Paul ang sarili niya sa punerarya na nakatayo si Elliot sa ibabaw niya. Inihanda ang kanyang katawan tulad ng ginawa kay Anna. Ibinunyag ni Elliot na hindi siya nakarating sa sementeryo dahil sa aksidente sa sasakyan na pumatay sa kanya. Tumutol si Paul na buhay pa siya hanggang sa ipinasok ni Elliot ang isang embalming trocar sa kanyang katawan.